Jovelyn Adorna. But, you can call me Jov. And, galing akong work. So, ayan, naka-white ako ngayon and naka-jeans ako. Tapos, 25 years old na ako. And, may ilang akong tumingin sa camera. So, ayun, 25 years old na ako. Tapos na ako mag-study. So, yeah, tapos ako mag-aral. Graduate na ako. And, ayun nga, currently, I'm working. And, nag-work ako sa BPO industry. And then, without further ado, explain ko na lahat ng mga meron sa vlog na to. So, pag mukha ko, ayan, yung dito ko, yung lower teeth ko, tama ba? Or jaw. Tapos yung teeth ko sa taas is nakaganto siya. Ayan. Na dapat nakaganon. Yan. So, pag nag-side profile naman ako, ayan, ito siya, pag naka-side profile, ganyan. Tapos, dahil sa insecurity ko, minsan, pinipilit kong gumanon kasi nga, mahaba yung ano ko. So, ayan. And then, sa kabilang side profile ko naman, so, as you can see, ganyan siya. Diba? Yan. Pag nagsasalita ako, ganito. Tapos, pag nakangiti, ganyan. So, ayan. And then, pag nakaharap naman ako, ito. Ayan. Tapos, mapapansin mo talaga na ito yung mas lumilitaw kaysa to. So, ayun na nga. And then, ayun. Matagal ko na talagang gusto magpa-brace. Kasi, gusto kong maayos yung ngipin ko. At saka, lagi talaga ako nabubuling mahaba yung baba. Pero, wala naman akong guarantee na maayos yung mukha ko pag nagpa-brace ako. Or, ang gusto ko lang naman, ma-feel ko yung gaan sa dibdib ko, ganyan sa loob ko. Yun yung gusto ko. And, isa rin sa reason, bukod sa, ayun, gusto kong maging ma-feel yung magaan, is gusto ko pag kinasal ako, kaya ko mag-side view. Ganon. Kaya ko mag-side view. And, alam mo yan, syempre, pag may mga pictorial sa kasal, gano'n, gusto mo okay naman yung kuha sa'yo. Okay yung photographer, however, hindi ako okay yung mukha ko, gano'n. Yun yung gusto ko makayos. And, September 9 ngayon, bukas ako papa-brace. Bukas yung appointment ko and wala pa ko alam kung anong gagawin. Malapit lang yun dito sa amin. Kasi first, naisip ko na mas okay kung malapit para in any case, diba, malapit lang din mapuntahan. Tapos, nag-search talaga ako nung case ko, yung underbite, ganun, nag-search ako. So, it's either braces or jaw surgery. So, try ko yung braces, tsaka braces. Ayun lang naman. Then, yung next slide nito is maybe mamaya may pupuntahan kasi ako or sa clinic na 10 AM kasi yung next slide nito. Pupunta na ako ng clinic. So, hi guys. Nahiya akong mag-vlog kanina doon. Like, yun ang papanood ko sa vlog. Yung kailangan i-vlog, magpapakita mo kung paano inanipin mo. So, ayun nga, meron na akong brace ngayon. Hindi kinabitan yung dito ko. Kasi kailangan siyang pastahan. Hindi pala talaga madali yung braces. Lalo na ang weird ng pakiramdam. To be honest, sobrang weird. Like,
iba yung normal na wala kang brace and matagal siyang nasa ngipin ko. Diba? Ilang ako magsalita. Ganito pala yun. At bakal tube yung ikakabit sa akin for next time. So, ang mangyayari, ito, uurong dapat siya dito. Ayun, and sana daw hindi bunutan. Nilinis yung gums ko. Tapos, ayun, lalagyan siya ng bite razor. And nag-search din ako for bite razor. So, yung bite razor na yun, ilalagay din siya talaga pag kailangan makorek din yung bite mo. Lalagyan talaga ako ng bite razor. So, sabi ni Doc, ngayon, i-explain ko lahat ng nagastos ko sa next slide ng video na to. Gusto ko lang i-update na ito na ngayon yung ngipin ko. Ayan yung nilagyan sa akin. Ito, ayan. Ayan. Ayan, ito hindi. Ayan, hindi. Ayan. Yung nilagyan sa akin. So, ilang na ilang ako magsalita. Sobra like. Ayan. Tapos tatamaan nito. Ayan na. I guess ito. Manhid kasi. Hindi ko alam kung anong dapat ko maramdaman. Like, hindi ko maramdaman talaga. Tapos ilang ako na awkward ako. So, yun lang. Ipapaliwanag ko na yung pakaramdam. Ganun. Ganito pala yun. So, akala ko okay lang siya tignan. Ganun. Akala ko aesthetic talaga. Pero nung ako na nakaramdam, hindi pagi sa akin. Tapos, yan, puro ganyan. Kasi nga, ang laway ko, hindi ako sanay na may laway akong ano. So, ganun. Ayun nga. Diba? Awkward. Yun lang. And, gusto kong i-update din kung ano yung mga mangyayaring ano. Kasi ang goal ni Doc is pumasok to doon. Tapos umurong. So, makorek talaga yung bite ko. So, yun yung goal talaga. Tapos, ayun nga. Sabi ni Doc, 2 days daw masakit daw. So, sana mag-improve at gumalaw yung ngipin ko ng mas mabilis. Ayun lang. So, hi guys, kain tayo. Kinakain ko ngayon is lugaw. Kasi nga, yung rice nga. Ayan. Masakit siya. Ay, kakagat. Kaya bumili pa talaga ako ng donut. So, ay, kagat. Pinili ko lang to sa labas tong lugaw. Plain. Galing ko ng trabaho. Ayoko nang may ano. Ating gusto ko yan kaso sisilat kasi. Nakakagat ko. Hindi ko kaya kumagat. Guys. Hindi ko kaya. Lunok-lunok lang. Talaga may nakakain. So. So, ito, nasa may, takpan natin. So, ito is salt. Yeah. Nagtunaw ako ng asin sa tubig kasi, nag-research lang ako. Okay din siya. Yung igagargle mo yung water with salt. So, tinry ko lang. Feeling ko, for me, okay siya. So, ayun. Gusto kong i-share sa slide na to yung feeling ng almost 1 week kasi di ko alam kung Wednesday na ngayon. Check ko. So, bukas siya magwa 1 week yung brace ko. So, sa 1 week, ito siya. And
Um, Hindi ko alam kung anong pagbabago. Pero sabi ng doktor ko, kailangan daw. Sana daw, mabilis yung teeth ko mag-move. So, yun. Yung feeling ng 1 week for me, first, nung nasa-search ko, napapanood ko sa TikTok, ay magkakasingaw daw. So, inobserbahan ko yung sarili ko. First day pa lang, second day pa lang. Medyo masakit yung bakal dito sa may lower lips ko, tsaka dito. Dito naman, anti lang. So, ang ginawa ko, bago pa lang yung, alam mo yun, magkasingaw ako, inunahan ko na siya. So, naglagay ako ng tawas dito, morning, pag-uwi ko. And then, ganun ko siya din sa dila ko. Sa dila ko, may naramdaman ako na nakikiliti ako. Feeling ko singaw siya, pero maliliit lang. Sinek ko yung dila ko. And then, after nun, pag natutulog ako, naglalagay ako ng wax. Yung ganun. And then, pagkakain lang ako, tatanggalin ko siya. Pagpapasok ako, naglalagay ako ng wax. So, pagkakain lang din ulit ako, tatanggalin ko siya. So, alternate. May time na hindi ako naglalagay. May time na naglalagay ako kasi baka kailangan sanayin ko yung bibig ko sa mga bracket, sa mga ano dito. Yung mga bakal na ayan, baka kailangan sanayin ko. Yun, unang-una, sa singaw. Yung most common na na-experience ng mga naka-braces. So, yung pangalawa is, nahihirapan ako. Medyo hindi na okay yung mga pronunciation ko ng mga letters, ganyan, letter S. Okay pa ngayon. Pero nung mga nakaraang araw, F, yung ganon, pag nag-opening spiel ako sa trabaho, or hindi na ako naiintindihan ng kausap ko sa call, nahihirapan ako yung ganon. Tapos hindi lang ako, pag ilalagay ko siya dito sa upper teeth ko, masakit, ganon. Tapos, masakit din yung, kaya naman yung sakit. Pero masakit, may nararamdaman akong pain ng onting lang naman. Dito, ayan, like, onting hawak ko lang, ganyan. Trangipin ko, may sakit talaga niya. Ganun. So, ganun yung feeling ko for almost 1 week na adjustment ko sa sarili ko. Yun. Sa bagong install na braces ko. Nahihirapan ako magsalita, bulbulol, tapos nahihirapan akong hawakan yung ngipin ko, ganun. Tapos nahihirapan pa akong mag-adjust sa pagsasalita, like yung nakasanayan kong okay lang magsasalita ng ganyan-ganyan. Nahihirapan ako. Tapos pag ngingiti ako, like yan, sa boyfriend ko, ngingiti ako, parang parang akala ko dati OA lang, arte-arte lang, or parang required ba talagang pag nakangiti is kita yung buong ngipin, ganun. So, hindi mo pala talaga sinasadya ng mga naka-braces yun. Kasi pag nakangiti ka, like, yan, ngingiti ako. Yan. Pero pag alam mo, ngingiti ka na, minsan, yung matatawa ka or ngiti ka, hindi mo sinasadya na lumabas talaga yung buong ano mo. So, ngiti-ngiti ka talaga, diba? So, ayun, mas tumabingi pa yung ganto ko. Pero nagtitiwala naman ako sa process, ganun. Yung mga na-feel ko pain, lang, tolerable naman yung pain. So, anong ginagawa ko pag may nararamdaman akong pain? Umiinom ako ng Simdex. Hindi ko siya advisable, pero usually, mga pinaprescribe sa akin talaga, kahit sa puson ko, Buscopan or paracetamol. May sakit ako dati sa tenga is paracetamol. So, may sipon kasi ako nakaraan. And then, ayun nga, may nararamdaman din ako na pain nga. So, nawawala naman siya. Consistent lang ako. Yung ganun. Pero hindi ko siya sinasuggest sa inyo na inumin nyo yun. Ganun. Pero ganun yung ginagawa ko. It worked for me. Diba? So, may sakit din kasi ako na naisipon. So, ayun na nga. After nun, yung naramdaman ko is nahirapan ako isa rin bibig ko. Like,
Yung ganun. Pero ngayon, nakakapag-adjust na ako. Pag yan, ganyan. Medyo hindi na ako naiilang sa sarili ko. Like, una kasi parang, ang laka no. Kailangan, parang ganun. So, ganun yung experience ko talaga. Tapos, may napifeel akong weird. Di ko alam kung nagagalawan ba yung mga ngipin ko sa loob. Parang nag-move. So, ganun. Parang ang awkward na may nararamdaman ako. So, ang ginagawa ko talaga is hinihilot ko. Kasi naglalaktin to eh. Parang nalimitahan yung pagnganga ganyan. Nalimitahan siya, ganun. Pero ang ginagawa ko, sinasanay ko yung, in-exercise ko yung ganito ka. And, yung ganun, in-exercise ko, hinihilot-hilot ko, ganyan, kahit papano. So, tinutulungan ko rin yung sarili ko. Hindi porket pag masakit, alam mo yun, ewan ko, sa akin kasi ganun. So, ano pa ang naranasan ko? Hindi pwede talagang kumain ng matigas. First 3 days, hindi talaga ako makakain. Like, 4 days, hindi talaga ako makakain. So, kumain ako is, so, nakabitan kasi ako ng Wednesday. So, Saturday, lumabas kami ng partner ko and then nag-Jollibee kami. Doon lang ako nakakain ng onti lang. Yung onti lang. And then, Sunday, nag-try ulit ako kumain din. Nakakain na ako, ganyan. So, ang awkward pala pagkakain ka, like, nasingit talaga siya dito. Lagi na akong conscious ngayon sa sarili ko. Like, may dala akong salamin, kakain ako. Ang weird talaga. Tatanggal ako ng mga, ko dyan, tinga-tinga ko, ganon. So, ang hirap niya. Talaga. Kasi kailangan, like, ang may dalang, talaga, yung mga ortho kit mo. Ito kasi yung akin, ortho kit ko. Pero may binili kasi yung partner ko sa akin na yung para siyang magandang toothpick siya pag nasa labas ka. So, at isa pa doon is so soft lang talaga kinakain ko, like yung lugaw, ayan. And then lugaw, tapos pansin ko pag nahigop ako ng straw, parang ang weird na rin nung pakaramdam. Kaya pag higop ako, bibig lang yung pinangigop ko. Ganon. And, yung kasunod nito is, before kasi, I was diagnosed with my previous dentist na hindi naman siya for braces. Parang regular check-up lang. Ayun nga, meron akong gingivitis kasi dito ko, yung gums ko, ayan, nag-ano siya, dumudugo pa yung toothbrush. Hindi ko pa kasi talaga alam yung floss nun. As in, ngayon lang, 25 years old na ako. Actually, ngayon lang. Kasi before, I have a friend na nag-floss siya. Tapos natatakot ako kasi kailangan ba talaga ipasok sa gilagid, sa gums. Hindi, tapos na So, nung ginagawa ko na siya ngayon, nakakapanik siya nung una. Pag nag-floss ako. Nung mga sumunod na araw, parang nag-search ako na natural siyang dumugo kasi nga kailangan niya ng extra care. Like, hindi talaga siya nalilinis. At pag napabayaan mo siya, mas mag-worsen pa yung case ng gums mo, ng teeth mo. So, ayun yung ginawa ko. Lagi na ako nagpo-floss, ganyan. Kulang pa talaga yung gamit ko na mga kit, mga ortho kit ko. Like, ito lang kasing meron ako, yung binigay sa akin ng doktor. So, ito, ayan, yung binigay sa akin ng doc. So, yung una, ito, toothbrush, and then, ito for travel, ayan. Maliit siya eh. Maliit siya. So, ayan. And then, pangalawa, tongue scraper sa dila. Ito, para makita mo yung loob ng mga singit-singit ng ngipin mo. And then, ortho wax. Yan, ortho wax. Flossing threads. Di ko lang kung tama. Ito, ayan, parang, feeling ko pang siya, parang siya toothpick.
Pero ang ginagawa ko, nililinis ko yung mga bracket ko, isa mga bakal ko, and then yung mga gilid-gilid ng ngipin ko. Ito siya. Actually, kung nakikita nyo, para hindi ka mahirapan mag-floss. So, ito lang yung sa first, ng braces ko, almost first week, feeling and experience talaga. Nag-a-adjust pa rin ako ngayon. And, hindi ko alam sa next adjustment ko. Kasi, pasta na ako. 12 pasta sa ngipin ko. Tapos, nakakalungkot syempre. Kasi, makakain pa ba ako ng mga gusto ko? Ang dami ko iniisip. Ang dami kong overthink na pag nagpapasta ba ako, like, kasi, mahalaga talaga na alagaan yung ngipin. Mararanasan mo yung mga ganun bagay kasi pag di mo nalagaan yung ngipin mo, and in the future, hindi mo alam kung ano mangyayari. Like, kung kailangan ba ng maintenance, yung ganun, di ba? So, maganda talaga na inaalagaan natin yung mga ngipin natin, yung mga hygiene natin sa katawan, and sa, ngipin natin, di ba? Ayun lang, ang dami kong natutunan. And I hope na samahan nyo ako sa next adjustment ko kasi lagi ako mag-vlog talaga ng mga feeling ko sa adjustment ko. Like, mga progress kasi gusto ko na talagang okay din ng agad-agad yung ngipin ko. Ayan, si underbite siya, class 3. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa pagtsatsaga na panoorin yung video ko para sa mga naka-braces. Next time, magbibigay ako ng mga tips, ganyan, mga bawal. Kasi sa video na to, sinishare ko lang kung ano din talaga yung naramdaman ko during my almost 1 week. Kasi 1 week na ako for tomorrow. So, good thing, wala akong singaw. Yes, and tolerable for now. Ang pain, nahirapan lang ako magsalita, bulol-bulol, and bawal talaga ang matigas. Ayun. So, yun lang naman guys, diba? Yun lang. Have a nice day. Tutulog na ako. Bye-bye. So, ngayon, pupunta ako sa dentist ko. Tapos, ipapakabit ko to. Ayun, 200. Pag hindi mo nawala. Pero pag nawala mo, 500. Ayun lang. Bye-bye.